Kilos ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi ni Mercy Mangoda, tama ka kabayan. Helen Flores, vote for Amy Marcos, Bongo. Attorney Glenn Chong, Attorney Larry Gadon, Bato de la Rosa. Nena Dumasing Asuncion, baka may lockdown ka, Sir Dan. Ingat lang po. Hindi pa man po, makakauwi pa man po kami. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong oras kami uuwi. For security reason. Kasi nakikita tayo buong mundo eh. Rita, good morning. Takot ka kasi talaga ang iba, no faith kay Lord. Isa pa yon. Kaya nga po, I posted my favorite verse, mga kababayan, sa Salmo. You read Psalm 91. You search it and post it sa inyo pong timeline para mabasa ng maraming tao, mga kababayan, at kumalma sila. Bakit? Everything is under the control of our Almighty God. He is in control. Tama po? Ang akala natin, tayo po ay, ang tawag doon, pinabayaan na niya. Hindi po. Itong mga ganitong kaganapan dito sa ating mundo, yung warning niya, napakatagal na niyang ipinarating sa atin. But many people just ignore the warning and refuse to read the Word of God. That is why marami sa atin po nabigla. Bakit anya nangyayari ito? This was prophesied thousands of years ago that will come in these last days. Ang tagal na natin anya naririnig yung last days. Kailan ba anya yan nagsimula? Ayon! Mga kababayan, kailangang alamin po ninyo. Kailan ba yung last days? We are on the last days of our existence, mga kababayan, as a human government. Hindi po as existence bilang mga tao dito sa mundo. Hindi po yon. Last page of history, of human history, in his human government. Papasok na po yung divine government. And most people are not aware of that. Na all these events that are happening all throughout the world, not only this corona, isa lang po itong coronavirus eh. The plagues, mga kababayan, na tumatama sa ating mundo, napakaraming tao yung nagtataka. Bakit niya sunod-sunod siya? Alamin po ninyo kasi nasulat siya. Kahit nga itong technology ito. Alam ba ninyo itong technology na ginagamit natin, prophesy siya thousands of years ago that we will have this kind of technology that we can talk to anyone instantaneously from the four corners of the world. We can talk. And this is happening right now as we use this live streaming. Kita ninyo kung gaano katindi ang Word of God. Naniwala kasi tayo masyado sa, tawag dito, human mind. Naniwala tayo kasi masyado doon. Sa mga scientist, wala po yon. Science discovers, but scriptures reveal. Yung scientist, mga kababayan, discover sila ng discover. And most of the time, it took them years, long years, before nila ma-develop yung gusto nilang mangyari. But in the scriptures, mga kababayan, hindi mo kailangang gawin yon. Nandyan na siya, babasahin mo lang. And you will just, ask for the guidance from the Holy Spirit para maintindihan natin. Ganun lang po yon. Kaya lang, pilosopo po ang maraming mga tao sa mundo. Ayon, he is confused. Why? Sino yung nasa likod ng confusion? Satan, the enemies of God. Nakinig kasi tayo. In the globalist, ang inspirasyon po nila, si Satanas. Kahit itong nasa likod nitong mga
nangyayari sa atin ngayon, especially itong coronavirus, which is suspected as a bioweapon. Sino naman mag-inspira no, kung hindi si Satanas? It is being used by Satan para sa kanyang purposes. They want to, he wanted to, pull the string para sa kanyang takeover sa mundo using the leaders of the world. Ang alam niya, mga kababayan, ang akala niya, I should say, magtatagumpay siya. Hindi po siya magtatagumpay. And in fact, lumapit sa panahon that he will be defeated. Diba, Sis Jo Hurley? Good morning po. Yung dito po sa amin, normal lang po, worry. No worry because we have Jesus Christ, our Savior, and our shield. Nakakatawa nga po yung nangyari, despite of the, itong spread ng virus. Kahit doon sa China, nagkaroon sila ng pagkakataon, especially the small group of Christians, to preach the word of God on the streets. Kita ninyo? At doon sila humuhugot ng lakas ng loob. And the spread of the word of God is like a contagion in China. It is spreading, mga kababayan, just like the speed of the spread of the coronavirus all throughout the world. At ito nga ginagawa natin ay isa sa pamamaraan. At maraming salamat doon sa sumabay sa ating prayer kahapon. And I think the number of views is spiraling. Yung isang episode natin, live tayo sa Facebook, more than 10,000 na yung views. And doon sa in-upload kasi ng aking anak, bumabaliktad, pasensya na kayo, bumabaliktad yung kwan ko doon, yung picture, yung image ko, bumabaliktad kasi ginagalaw ko yung yung cellphone ko. Yung isa po, more than 4,000 na rin. So makita po ninyo, the power of the Word of God. And it's spreading. And God is using all means, mga kababayan, para makarating ang kanyang salita ng pagligtas sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo. Sa totoo lang, ayaw niyang may mapahamak. Sa totoo lang po. Pero alam po ninyo, sa tigas kasi ng ulo ng mga tao, ayon, kaya tayo napapahamak. Lorna Lynn Carlson, watching. How are you, madam? Kumusta ka dyan? Ernesto Abing, good day. Tuloy mo lang, brother. Totoo ang sinasabi mo. Why amor? Why door amor? Good morning, Sir Dan Idol. Ingat ka lagi. Iingatan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. That is His promise. Christopher Abelio, good morning, Sir Dan. Marites Mapa Ballesteros, 236 na yung nanonood sa atin. Ayun. 8:34 na po dito sa Malaysia, pero yung araw parang nasa kwan pa lang, nasa 6 o'clock in the morning. Good morning, sir, from Bohol, si Nolons Jordanero. Ay, hello, Jolie Cabria. May mga guidelines na pinalabas si Governor Alfrancis Bitsara para sa mga mamamayan ng Albay. We just have to observe the instruction strictly. Primitibo Naba, Son, Sir Dan, this is all about the prophecy in the Bible. Unti-unti na pong natutupad in the sign of coronavirus. Malapit na po ang tribulation and the second coming of King of Kings, Jesus Christ, very, very soon. So, yun nga po. Pero this is not yet the tribulation period. Kaya nga po, pinapalaganap ko po sa inyo itong warning na to. Kasi po, ito yung mga tanda, the signs. And the signs, mga kababayan, will increase.
dadagdag yung mga tanda, the signs from heaven. Kaya nga po, yung mga kinikwento ko sa inyo, hindi ko lang masyadong dinidiscuss ng malalim kasi baka maintakutan po kayo. Many times, sinabi ko po sa aking programa dito sa live streaming, simulan na po ninyo yung pagtingala sa langit kasi napakaraming makikita kayong signs. And isa na doon yung paglapit ng mga space rocks. Yung iba, sabi nila, tagal na niya naririnig ko sa iyo, Mr. Maravillas. You just search and read and listen to the news in the mainstream media. Makikita po ninyo, unti-unti siya na nangyayari. No? And you have the tawag dito, movements of the tectonic plates. That is why sunod-sunod yung mga eruption ng mga volcanoes at earthquakes. Di kayo nagtataka? Kailan ba yun nangyari? The series of earthquakes all throughout the world. You see? Kaya lang ayaw ko siya na i-discuss sa inyo ng isahan kasi baka atakihin sa puso yung karamihan sa atin. Di ba? And comes now the plagues. Kailan pa nangyari na yung locust ay mag-invade? Armies of locust in the Middle East, in Africa, including China, in Australia. Kailan pa yon nangyari? In Australia, mga kababayan, yung hail, yung pag-ulan ng napakalalaking yellow, ice, that destroys cars. Kailan pa yun nangyari na sunod-sunod siya, mga kababayan? The flooding and the melting of mountains, kailan pa yun nangyari? Hindi ba ngayong mga panahon na to? So, beware, mga kababayan. Be watchful. Iloque Esteras, may earthquake na naman po just now sa bandang Mindanao or Davao. Nagsawa na nga ako sa kapopost ng mga earthquakes dito sa atin Nagsawa na ako. Sa dami, everyday, haros, may tremors. There is shaking throughout. You see? Kasi nga po, tatandaan ninyo, ang nangyayari dito sa mundo, including these plagues, konektado po doon sa taas, konektado po siya, maniwala kayo sa hindi, konektado po siya doon. Ami verses, April 13, 2005 is the day of the Lord. Means the judgment is only for the wicked, while for the children of God is rejoice and be exceedingly glad, for now is the day of the Lord. Bakit 2005 ito, Ami verses? Tagal na nito Wala pong date. Para malinaw lang. The day and hour knoweth no man. Nagbigay lang po yung ating Panginoon ng tanda para tandaan po natin. Simon Wandas, mabalos idol, tuloy lang ang paggawa mo, ang mabuti mong gawa. Johnny Arabi, shout out sir sa brother ko andyan sa Malaysia, Ferdinand Ibarra. So ganito na lang, advisory natin sa ating mga kababayan kasi baka kailangan na namin umalis para pasyal-pasyal muna. Punta kaming Kuala Lumpur, souvenir picture lang. Then pack up na kami. Lagi lang po tayong manalangin sa ating Panginoon. Ang advice niya po in the Word of God, pray unceasingly. Manalangin po tayo ng walang tigil. Ganon po.
and tumalima po tayo sa ating mga kasalanan and turn to Him. We confess. I-confess natin yung ating mga kasalanan at i-invite po natin ang ating Panginoon to save us from all evil. And especially dito po sa possible infection sa atin at sa ating family. Na-shield po tayo ng ating Panginoon dito po sa dreaded disease na to. This contagion that is spreading like wildfire all throughout the world. And I advise the enemies of President Digong, pwede ba ceasefire muna tayo? Kay Lomi, yung mga negative mong mga statements at yung mga minions ng LPs, pwede bang itiko muna ninyo yung bibig ninyo? At kung maaari, yung mga nasa paligid ninyo na mga mamamayan, no? Sakluluhan na lang ninyo sa kanilang mga pangangailangan. You assist them. Yung mga sinasabi ninyong recommendations na dapat ginagawa ng ating pamahalaan, gawin na ninyo sa inyong sarili, at least on your camp. Yung mga marami pa rin kayong mga supporters, di ba? Makikita natin doon sa social media. Marami pa rin kayo. Yung mga nasa mainstream media, supporter ninyo. So gawin na lang ninyo sa kampo ninyo yung mga recommendations ninyo. Yun, kumbaga kumbinsido si Lumi that we should have that disaster mindset. Gawin mo yun sa sarili mo. Gawin mo doon sa Naga. At least doon sa barangay mo. Di mag-disaster mindset kayo doon. Huwag na ninyo mo nang ilabas kasi it will just create confusion. And you know, laging yung perception ng tao, pati yung crisis natin ngayon, ginagamit ninyo sa politics to advance your purposes. Hindi po maganda. Ito yung panahon na dapat every one of us nagtutulungan po. Tama, tigilan na muna ninyo yung politika ninyo. Matagal pa naman yung 2022. Okay? Kasi advice ko sa inyo, pag hindi kayo tumigil, lalo kayong liliit. Lalong kukunti yung inyong mga supporters kasi maiinis sa inyo. Ito ay tingnan mo yung mga reactions diyan dito sa social media. Doon sa mga statements ninyo sa mainstream. Napakarami yung naiinis sa inyong mga sinasabi. Di ba? Pero kung gusto niyo yung ituloy, this is democracy. Ganon palagi yung sinasabi ninyo, di ba? This is democracy. Gawin ninyo. Sige lang. Hanggat sa matunaw kayo. Hoy, Congressman Pido Garbin, kumusta ka? Kumusta yung ginagawa ng Ako Bicol diyan sa atin para hindi tayo magkaroon ng shortage, no? Sa supply ng pagkain. Yun ang importante doon. At yung sanitation ng paligid. Alam ko naman na napaka-active yung Ako Bicol. Si Congressman Alfredo Garbin, mga kababayan, is my good friend. Kamusta ka? Nanonood siya ngayon. Nasa Malaysia ako, Congressman. May conference kami rito Ami Verses, April 13. Nabasa ko na to. Di man yan totoo, Ami. Relax ka lang. Joe Hurley, we still have worship services for every Wednesday and Sunday. And tomorrow, may big event kami sa church. Open for everybody. Wild Beast Feast and worship service po. All praises and glory and honor to our Lord and Savior Jesus Christ for keeping us all safe in camp. Natutuwa naman ako dito kay Joe Hurley. Actually, taga-Daraga po siya. At natutuwa ako because of my sharing of the Word of God.
sa DCGB. Nung nasa mainstream media pa ako, yun, mga kababayan, nasumpungan niya yung ating Panginoon. Ngayon, nandyan sa Amerika with her husband, Dwayne. An American, an American. Jaguar Noah, Sedan, watching here, Quezon City. Okay pa naman dito, wala pang gaanong tao sa kalsada. So mga kababayan, off na muna tayo kasi kailangan naming lumarga. Gala-gala pa kami sa paligid. Ang ganda ng panahon dito. Ang ganda. Yan. Medyo foggy. Medyo foggy sa silangan. Pero maaliwalas ang langit. Yan. Medyo wala masyadong kaulapan. So, mga kababayan, this is your host, Dante Maravillas, live sa Putra Heights, Malaysia. Maraming salamat po and God bless us all. Bye-bye po mga kababayan. Lagi pong manalangin. Bye-bye po.